Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang aldaw na biyernes na kita ko dyan. Ado si po kang bulan na Abril taon 2024. Liwati hatod niya mo sa indo ang mga baretang amay. Namantabayan ng pulis na labay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Live sa 99.9 DWEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Natabihan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Siriban sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Ang samuya pong live streaming via FB Live. Kan mga kakamping radyo account. Sa pangarap po ni Ken Palma sa lado teknikal, halip po sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Uya mga bareta niya itong ngunyan, Aerot Salado National. Good news, inapurbaran ka National Food Authority Council ang pabakaling paroy sa mga lokal na parauman sa masalangkaw na kantinad. Katuyang kanina, mapadakul ang buffer stock kambaga sa Pilipinas. Ulit na matapos na ang panahoning aranihan. Napaganaman na 23 sa good 30 pesos kada kilo. Ang barkalan kan dry and clean na paray. Ang mismong inapulbaran na kantidad hali sa 19 sa good 23 pesos kada kilo. Mientras tanto, ang tisay sa good 19 pesos kada kilo na labas na paroy babakaluna sa kantidad na 19 sa good sa 23 pesos ang kada kilo. Ipinahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, gigibo na lakdang pigalauman, maabot ang target na 300,000 metriko tonelada kam buffer stock kam bagas. Napagraman na ang farm gate price sa ngunyan kam paroy 25 pesos kada kilo sa good 26.90. Mientras tanto, ipinagbabawal na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabos na mga opisyal as inimplado kang gobyerno na maggamit ng wangwang, blinkers, as iba pang kaparehas na signal line o signaling o flashing devices sa Administrative Order No. 18 na pinirmahan ng Secretary Lucas Bersabin. Sinabi ni Presidente Marcos na autorisado asin pagkuriyat ng mga wangwang asin iba pang devices nagdadala ng pagkaabala sa bulos kan trapiko asin makonsalbado sa mga tinampo pati naman sa kapalibutan. Dahil masakop kan direktiba ang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, fire trucks, hospital ambulances, asin iba pang emergency vehicles. Kasunod gani, bako na sinulmaning crackdown ang PNP laban sa mga motorista na panagos na gagamit ng blinkers asin sirena o wangwang. Sigun kay PNP Information Chief asin spokesperson Colonel Jean Fajardo, serarom ka Presidential Decree No. 96, illegal ang paggamit ng wangwang asin blinkers ka mga pribadong bihikulo. Sabi pa ni Fajardo, ang mga blinker para sa naman sa mga pulis, bumbero, asin soldado, siriban sa mga emergency cases. Serarom kang PD 96, mayong penalty sa mga first offenses, alagad kukumpis karon ang mga blinkers. Mientras tantong may criminal liability sa ikaduwang offense, asin pagkakapreso ng sagkod sa 6 na bulan. Dahil masalbado ang mga nagpapabakaling wangwang asin blinkers sa datos kang PNP sumerkat na sa 2,546 na blinkers asin wangwang ang nakumpiskar pon Enero sundong Marso ngunyan na taon. Kakampi Network News. Alas 5:10 ang oras ngunyan. Naganaw man si Senadora Grace Poe na magindalan sa pagresolbir
Sa matinding problema sa trapiko, ang dagos ng pagbabawal sa mga opisyal asin mga empleyados kang gobyerno na maggamit ng wangwang, blinkers, asin iba pa mga kaparehas na device sa saida mga bihikulo. Sigun kay Senador Apu, sinusuportahan niya ang direktibang ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lalo na, dahil mga nasa gobyerno ang dapat na magsirbing ehemplo sa mga motorista. Mas maray namamatian mismo kang government officials ang matinding traffic asin na haluy na pag-abante ka mga bihikulo tanganing mahiling kung ano ang dapat na mga solusyon ilalatag para resolbiran ang haluy ng problema sa mga tinampo. Nagkanaon pa man na senador na chairperson ka Senate Committee on Public Services na sa paging ini mamotivate ang mga opisyal kang gobyerno na makahanap ng epektibo asin pusog na solusyon sa traffic congestion problem na araal daw sa naman na mamatian ka mga commuters. Tinawando niya dawa sa tinampo, pantay-pantay dapat ang gabos asin ang simpleng patakaran sa pagbankan wangwang ipautob ng patas para sa gabos. Dahil nasambitan din si mga ginagamit ka mga DRRM, itong mga Disaster Management Council na kumisan inaabuso man kan si mga empleyado kan lokal na gobyerno. Payo man emergency, nagagamit ni mga wangwang blinker. May nasa bata na kung ngunyan. Nagagamit ng blinker, nagagamit ng wangwang. May nasa bata na kung ngunyan. Pasiring duman sa may direksyon ng kalabangka, naka-blinker. Mayo man direksyon sa ospital, naka-blinker, nagwawangwang. Nagbakal ng barbecue, nagpundo, naka-blinker. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya batugang 12 makalampas ang alas 5 ng pag-aga. Sa iba pa mga bareta dyan tungkol dyan sa lado nasyonal, sumirakat na sa kabilugan 5,844 mga eskwelahan sa enterong Pilipinas ang nagpautob na ng suspensyon sa face-to-face classes, sabi kan Department of Education. Sa tao ni kamatinding init kang panahon na binabati ngunyan sa enterong Pilipinas suliban sa epekto kang El Niño phenomenon. Huli ka ni, nagbalyo na sa alternative delivery modes ang sinambit na mga eskwelahan bilang parte kan sa mga sinusunod na measures tanganing masimbagan ang distrosong pwedeng darahon kan mainit na panahon. Basado sa datos kan DepEd, ang Central Zone ang nakapagristro ng pinakadako na eskwelahan na nag-implementar ng suspensyon sa in-person classes na igwang 1,124. Sinusunod rin kan Central Visayas na igawa man 792 na eskwelahan na nagsuspindir kang face-to-face classes, 678 sa Socsargen, 634 sa mga eskwelahan sa Bicol Region, asin 610 ban sa Zamboanga Peninsula. Mientras tanto, nasa 306 na mga eskwelahan nagpautob ng alternative delivery mode sa National Capital Region arog kang online o modular classes. Matandaan, erot naman na tinawan doon kan DepEd na diretso kang gabos na mga regional directors asin superintendents na ibalyo sa mas amay o sa pagkahapon ang class schedules kung kaipuan mas tolerable ang init kan panahon. Si Dupalpal kang Pasig City Regional Trial Court ang motion kang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Napugulan ang pagkapanawas ng warrant of arrest katakod sa kasong qualified human trafficking laban sa leader kang Kingdom of Jesus Christ. Bakong arog kan child abuse case sa Davao RTC na pwede magpiyansa sa Kibuloy, ang kaso sa RTC Pasig non-bailable. Erot kani, hinagat ka na abogado ni Kibuloy sa Pasig Court na isuspindir ang pagdiskutir sa human trafficking case mientras pendiente ang resolusyon kang Secretary of Justice sa saindang motion for reconsideration. Nanindugan man ang korte na bakoy ng bastanting rason para suspindiron ang arraignment sa rarom kang Section 11 Rule 116 kang Rules of Court. Pwede subot may trust issues si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Hindi po ni House Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag matapos magbilog si Marcos ning sarong caretaker panel na yuan mahiling sa gobyerno mentras na siya nasa Estados Unidos para sa sarong tripartite summit kay balan sina US President Joe Biden as in Japanese Prime Minister Fumio Kishida.
Bago maglarga, binilog ni Marcos ang caretaker panel na kumpwesto ni the Vice President Sara Duterte, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, pati naman Executive Secretary Lucas Bersamin. Binatikos man ni Marcos ang subot gentleman's agreement na nilaog ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin China na limitaran ang supply na ipinapadala sa mga soldados na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangapunan pa man si Castro na ning investigasyon sa sinambitang kasunduan na isinapubliko kan dating tagapagtaram kan dating presidente na si Harry Roque. Matandaan isyu ngunyan ang sinambit ng gentleman's agreement na pareho planong imbisigaran kan Senado patiraman kan Kamara de Representantes. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 16 magalampas ang alas 5 rin pag-aga. Sa mga baret na haling ngunyan sa luwas, mga barangay officials kanaga pinasirarob na sa training sa pagiging mandatory drug witnesses. Baretang yan halik kay Maiko Garcia. Maiko! Nagsikad na kasugma asi nagpapadago sa training seminar sa mga barangay officials na kabali sa mandatory witnesses kung igong pinagkukondisir na anti-illegal drug operations. Pinadrenuan ni DILG, PIDEA, asi Naga City Task Force on Illegal Drugs ang nasabit na aktibidad kung sain binanga sa tulong batches sa module na tigsisyam na barangay kada sesyon. Pinahayag ni PSO Executive Director Rene Gumba na obheto kan training na giya na sin ipagirumdum sa mga barangay officials na magpartisipar dangan mandato sa inda sa obheto na kang gobyerno kontra illegal na droga. Marumduman ipigsugo kan DILG sa nasyonal na ang mga barangay officials magkooperar sa esperto kang pulisya asin man kang PIDEA kontra illegal drugs. Bawal lang sa yuma asin padulag-dulag. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Paging first class municipality kang Pasakaw, Camarines Sur, ikinaugma asin ipinagpasalamat kan board member kan 2nd District na si Nino Tayco. Baretang yan haliki Mike Gravito. Tuloy naman sa maray na naging mga programa na pinagapunan pa kan siya ang nagtukaw bilang pamayo o alkalde kan Badoan kan Pasakaw, Camarines Sur. Nagpaabot ngunyan ni nakaugmahan 2nd District Board Member Nino Tayco kan 2nd Distrito kan probinsya ni Camarines Sur. Iyan matapos na ipahayag na asin makaresibi na ni napaenot na impormasyon ang sa iyang opisina maging ang lokal na gobyerno na paghali kaini sa pagiging third class municipality ang Banoan ngunyan kan Pasakaw sa runang first class municipality. Gusto kong i-congratulate po ang LGU Pasakaw sa pamamayo po ni Mayor Jojo Pingua, Vice Mayor Tayco sa Bayan. Ano po, from third class municipality po, may advance announcement na from third class to first class municipality na po ang Banuan yung Pasakaw. Ano po? Parte kan naging magapahayag ni board member ninyo Tayco kaninian makaulay kan Kakampi mo patrol. Ang Banuan kan Pasakaw, igwasa na ning 19 barangay asin ngunyan iyo ang pinaka primerong naging first class municipality paghali sa pagiging third class municipality sa probinsya nin Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:19 ang oras ngunyan. Sa iba pa mga bareta sa Lando Nacional, sarong may iwasan na transport strike ang ilalansar kan transport groups na pinagkasasamahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston patinapan Manibela sa masunod na simana. Inidaraban kan pagkatapos kang Abril at 30 deadline sa konsolidasyon kan Public Utility Vehicle Drivers as in Operators na iyo ang enot na parte kang PUV Modernization Program na itinutulod kang gobyerno. Sigun sa mga nasabit ng transport groups, ang transport strike ilalansar nila sa Lunes, Abril 15 asin Martes, Abril 16. Sa sarong pahayag, sinabi ni Piston National President Modi Floranda, intern ng kinukontra ang sinambit ng PUV Consolidation. Pag-question pa ni Floranda ang pagbawi sa senang prangkesa para itaw sumot sa darakulang korporasyon. Sinasabi ninda na sinarom ka modernization ang gusto lang nindang pakarayon itong mga bihikulo alagad
ano ta kay puan na bawion o kumpiskaron ang mga lehitimong prangkesa para itao sa mga drakulang korporasyon. Matandaan, erot naman nanindugan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dahil napapalabaon pa ang April 30 deadline para sa consolidation taon 2017. Kan punan itulod kang gobyerno ang PUBMP na katayuhan ribayan ang mga presenting jeepneys na bako ng roadworthy ka mga bihikulong igwang Euro 4 compliant engine tagaling mabawasan ang polusyon sa tinambo. Sa katakod na bareta, preparado mag-alalay ang Philippine National Police sa mga pasayros na maapektaran sa ilalansar na may iwasan na untok pasada kang grupong Manivela asinman kan piston sa maabot na Lunes. Sigun kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, preparado ng ipagamit ang patrol vehicles kan PNP para sa libreng sakay ka mga apektadong commuters. Nakikipagkoordinasyon naman ang Philippine National Police at Transport Groups para matawan ang mga ini ng proteksyon asin madeterminara ng mga lugar na pagkukulisiran kang protesta tangaling day makaabala sa bulos kan trapiko. Kasunod ganit tinawan doon pa ni Fajardo. Ipapautob kang pulisya ang maximum tolerance sa mga mapartisipar sa sinambit ng transport strike. Ang untok pasada, uliban sa kaumang na Abril 30 franchise consolidation deadline sa rarom kang Public Utility Vehicle Modernization Program kan gobyerno. Itinutulod ni Assistant Majority Leader asin Zambales Representative Jefferson Kung Hong ang pagkukursir ng investigasyon sa nai-report na gentleman's agreement sa pagultaran ni dating Presidente Rodrigo Duterte patiraman kang gobyernong China. Sinuportaran kang kongresista ang posisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kontra sa nasambit ng kasunduan. Sigun sa mga report, nagtugot si Duterte na limitaran ang ipinapadarang supply sa mga soldados na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Yungen Shoal. Alagang tinawan doon ni Kung Hon ang pangaipo kan transparency asin accountability sa mga isyong may koneksyon sa soberania asin seguridad kan nasyon. Erot naman nagsaangat ng resolusyon si Senadora Risa Ontiveros para paimisigaran sa Senado ang linaog na kasunduan ni Duterte sa China. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:23. Mas kay puan subot na tutukan o tawan atensyon ng gobyerno ang isyo sa matinding init kang panahon sa lado kang mga obreros sa informal sector, hulita mayong employers amang ini. Yan sigun ki Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Sa sarong programa katakod kang pag-adjust kan laog kang mga empleados ngunya na El Nino phenomenon. Tinawando ni Ortiz Luis Jr. apektado kan traffic asin matinding init kang panahon ang informal sector aron ka mga delivery riders, mga parauma asin man mga parasira. Siguro saya dapat regular ang advisory dapit sa kondisyon kang panahon at nakakaabot sa mga obreros sa informal sector lalo na tagadakol sa sainda ang mayor na apektado. Dahil sumot na rin isa ang mga informal sector asin dapat tuman magtutok ang esforsos kung paano tatabangan ang mga ini kontra sa init kan panahon. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:24, balikan ta mga report. Sa luwas, 40 anyos na padre de pamilya, arestado, duman sa manuaan kan Ocampo, Camarines Sur. Arabo niya to kung tano ta inarestar sa report hali ni Junel Cuba. Junel! Hoy, Junel! Junel Cuba, go ahead! Ako kan mga miyembro ng Philippine National Police. Yes, go ahead! Sa parte mismo sa manuang sa Ocampo, Camarines Sur. Sige lang! Kaya pakiayos daw. Dahil magmonitor naman sa live sa BBS na dahil makakairintindihan. Tabay kung kita may delay duman. Yes, Junel, go ahead.
Sige, babalikan natin ang baretang yan halik kay Junel Cuba. Mientras tanto mga tugag, oras yata mo dyan, 25 minutos magalampas ang oras na alas 5 rin pag-aaga. Balikan tayo muna mga baretang mo dyan. Bareta sa lado nasyonal, mientras na hilalat niya itong maglaog ang bareta halik kay Junel Cuba sa luwas. Subrikat na sa dawa ang bilang ka mga Pilipinong nairido sa dakulang kasunod nagbungkar sa Hong Kong. Sigun ki Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak, nakaresibi sila ng report na may sarong Pilipino nairido sa nasambitang kasunod. Dahil mapinangaranan ang Pilipinong nagsapo ng lugad halis sa mga pasangsalming kampintuan na kinaipuan niyang pasaon tagading dahil makasangab ng aso. Siya mantinido pang nasa ospital asin binubulong huli sa sayang mga lugad. Nakakuha naman sa siya ng permanent residency status sa Hong Kong, aragad mantinidong aktibong biyembro kang Overseas Filipino Worker Welfare Administration o OWA. Inotawa na pig-report ni Kakdak dahil panang nahaloy na sarong Pinay ang nakasangab ng aso sa nasambitang kasunod. Ang gurang na Pilipina, permanent resident man kang Hong Kong Special Administrative Region. Siniguro man ni Kakdak, paragos din ang binomonitor ang sitwasyon katabang ang silang Migrant Workers Office as in Philippine Consulate General dumaan sa Hong Kong. Kakampi Network News. Network News. Balikantang bareta halik kay Junel Cuba, dapit sa sarong persona, inarestar sa Manuan kan Ocampo, Camarines Sur. Junel. Pakiayos mo na kanyo, Ken. Joel, madali lang ha. Ayaw kong lang mo para makina o makusukan sa imong boses sa mga bareta mo. Honorable Judge Zulsupiga Guido, Presiding Judge ka na MTC duman sa Banuan kan Tigawon Camarines Sur na atubang ning kasong istapa ana nasambit ng suspect kung sa ina ini and may piyansa na kantidad 18,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Ang suspect matapos na ramalan tigdarago na sa RHU para ita-examine ada sa iyang salud bago ini pinagdara sa parte mismo kan ipatura kan pulisya sa Banuan kan Ocampo, Camarines Sur konsensya nakakulong na ngunyanda ang korte tigalat na lang kan na PNP ang magiging disposition gani para man sa nasampit ng suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Thank you sa imong Junel Cuba kan sa imong police report. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Para kita sa iba pa mga bareta kung dyan sa lado nasyonal, nagapagristo ng pagbaba sa bilang ka mga Pilipinong mayroong trabaho ang Philippine Statistics Authority karang talikod ng bulan kang Pebrero. Sigun ki PSA Chief as National Statistician Claire Dennis Mapa, nagbawa pa sa 1.80 milyon ang bilang ka mga jobless Filipino sa nasyon na may edad 15 anyos sa hari sa 2.15 milyon na inutang na iristro kang bulan na Enero. Ini ang pinakadakulang bilang ka mga unemployed individuals na nairistro kang ahensya pun kan Disyembre taon 2023 kung saan nakapaglistaman ang mga ahensya ni nasa 1.60 milyon na Pilipinong mayong trabaho. Masabawa man ini kumpara sa 2.47 milyon jobless individuals kang Pebrero ka nagtalikod na 2023. Mientras tanto, sa ibong dalado, nag-report man kang PSA na nakapag-risto inining halangkaw na bilang kang employment rate sa nasyon sa kaparehong bulan na sumikat sa 48.95 milyon pagkali sa 45.94 milyon kan Enero taon 2024. Sa tao kamatinding init na sinasapok ang Pilipinas kunyan, tinabando ni Health Secretary Ted Herbosa
ang importansyang pagkataon ng heat break sa mga obreros urog na sa mga nakalantad ding direkta sa irarom kan saldang tangani maiwasan ang heat-related illnesses. Ini ang payag ni Herbosa kasunod kang report na sarong 75 anyos na lalaki ang nagadan sa Ilocos Sur huli sa posibleng heat stroke. Kaya ikinaugman ni Herbosa nakdang kan Department of Labor and Employment tugutan ang mga empleyadong may problema sa salud na pinalala kang halangkaw na heat index na makapagsubitir ng leave of absence. Piguyunan man ang rekomendasyon na gibon rekomendasyon na gibok ang construction workers ang sa ilang trabaho sa banggi kung saan ang temperatura mas malipot. Kan 2023, nagparawas ang doli ng Labor Advisory 08 na nagtataw ng GEA para sa pagresponde sa mga sitwasyon kan matinding init. Alagad, sinabi kang House Assistant Leader na si Arlene Bosas ng advisory ini sa mga obreros dahil nagpupurtihir sa mga panluwas na trabador as in informal workers. Kabali ang mga nasa agrikultura, pantalan, construction, delivery riders, as in iba pang platform workers na nasa peligro kang heat stress as in heat stroke. Ilalok man ni Bosas ang Administrasyon Marcos na magparwas ng executive order na nagsusugo ng heat break sa o special o unscheduled breaks sa trabaho oras matindi ang init ng panahon. Nagpatarid ba ang DOH sa publiko laban sa heat-related illnesses na naging mas lakop sa matinding temperatura. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:32 na po rin pagka-morning. Oy, Biyernes ko niyan. Isaga, kuya na naman, paingalo naman si mga naghahalat ng paingalo. Para sa ibang abang-abang paingalo. Bakasyon. Kamu po nagkantabay sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, naantabayaran ang Kakampi Network News. Marinaga man sa mga nakatutok sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, dyan po sa mga kostalis na Banuang Kampartido, sa Karabuang Presentasyong Gatcheturena. Good morning! And syempre, sa mga nakatutok sa 91.9 BBS FM sa Naga City, sa mga nagsasound sa Naga City People's Mall, good morning! Pag-aramay ka mo, Arachan, grabe naman ang traffic dyan sa sentro. Ano naman kung maparkingan dyan? Makuha na dyan, puro no parking. Maka mo dyan makuha ang yes parking. Babalik kita dyan sa mga baragos ka mga bareta, digdisa. Ini ang Kakampi Network News. Ang oras na kanya matugang, alas 5:40. Jugalas, lapas, Kakampi mo. Balik na sa mga bareta ko dyan, mga bareta pa sa Lado Nasyonal. Inarestar ka mga autoridad ang pamangkin ni Department of the Interior Local Government Secretary Benhur Avalos huliman sa pag-operar ng kulurum na van. Pinisto ang suspect na si Jazz Avalos na nagpulbarpang arboron ang naka-impound na van. Arestado man ang driver kang kulurum na van na si Antonio Mirasol uli sa pagpresentar kanining peking driver's license. Sinanahampang sa mga kasong falsification of public documents with conspiracy, estafa, resistance, and disobedience, pati naman light threat. Ang intrepid operation ginibo kang pinagsarong puwersa kang MMDA, DILG, pati naman DOTR. Sa iba pang details ka mga bareta, arestado man ang sarong opisyal kang Bureau of Jail matapos kaning irilaga na magadan ang sarong driver kang ride-hailing application sa Quezon City. Si Jail Officer 2 Aaron Paul Bartolome, 41 anyos, nampang sa mga reklamo para sa grave theft, illegal discharge of firearms, as in malicious mischief. Inakusaran si Bartolome ning pababaril sa 42 anyos na driver sa barangay Pansol. Si Bartolome, sinasabing burat, asin nagpabuk kang lunad na malunad sa may Bayon Avenue na inakuman kang riding hailing application driver. Mientras tantong pasiring sinda sa drop-off point sa kanto kang Katipunan Avenue asin La Vista Subdivision, nagbunot ng baril si Bartolome na nasa backseat asin nagpaputok. Alagad nakaibitar ang biktima
asin tuminama ang bala sa walang salming kan bintana kan bihikulo. Inarestar kan pulisya si Bartolome matapos makahagad ng tabang ang biktima sa dalawang pulis na naka-beat patrol sa lugar. Na-recover suspect ang 9mm na baril asin sa rong basiyo ng bala. Dinala si Bartolome sa Quezon City Police District headquarters sa Camp Karingal para sa tamang proseso. Huli kani, ang jail officer iyong ngunyan ang nakukulong. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Tinanyog ng magnitude na 5.3 linog ang Davao de Oro kaso ugmang pag-aaga. Sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nairistro ang epicenter kan linog sa New Bataan, Davao de Oro. Alas 11:33 ng pag-aaga na may rarom na 8 kilometros tectonic ang pinaghalian kanasambit ng paglinog. Mientras tanto, nairistro mang kahensya ang intensity 5 sa mga lugar kan Davao de Oro, arog sa New Bataan, Pantukan, Mabini, Mabunturan, patilaman sa Mago. Intensity 4 man sa Tagum City, Davao del Norte, Bislig, Surigao del Sur, Intensity 3 sa Davao Oriental, Intensity 2 sa Davao Oriental, mga Banuan, Canbati, Lupon, Balay-Bahay, asinman sa Davao Oriental. Alas 5:43, balikan ta mga bareta halingon niya sa lawas. Kakampi Network News. Network News. Baletang wanted person sa Banuang Cambuy, Camarines Sur, arestado duman sa probinsya kan Sorsogon. Detalles kan report na yan. O yan na, si Jurel Cuba. Jurel. Dakop kan mga miyembro kan pulis kan da Banuan kan da Buy Camarines Sur ang sarong wanted person da sa Banuan kan duman sa party mismo kan da Sorsogon City. Nantang nagbabarbakasyon na nasambit ng suspetsado. Nakatulikan na mga miyembro na PNP tandang alas 7:20 na pagkagasan na sugma diman sa barangay na Tabisan na Sorsogon City. Ang tracker team kan Buy Camarines Sur mismo ang nagservi kan na mandamiento de arresto laban sa suspect na Sir Manzanares y Tungaranda, 45 años, mayagumkan residentes sa barangay kan Bagong Bayan na Pao, Camarines Sur. Anasan bis na nga suspect iguanin na mandamiento de arresto sa talan ni Judge Maria Cristina Malangyaon na ang presiding judge ng Judicial Region na NPC duman sa Buy Camarines Sur. Ang suspect na tudang sa tasong istapa at may piyansama na kantidad 58 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ang pagkakadako pa sa suspect sa patunay sana na ang mga autoridad dahil nag-uuntog sa paglapag sa mga suspetsado sa inkamanda na mabugtas po sa inkamanda nagtatagod niyan. Iyan pasado manda sa katutuan kan higher educators lalong-lalo na kan Regional Director na darakupon asin iserbi ang mga mandamiento de arresto laban sa mga wanted person sa Bicol Region. Para sa Kakampi Network News, Suba, Kakampi mo. Koleksyon kang environmental fee sa mga naglalaog na turista sa Pasakaw mas nagdakula ngayon na taon kumpara sa nakaliis na taon. Bareta haliki Mike Gravito. Nagpahayag ni kaugmahan na sila pagpapasalamat si Pasakaw Mayor George Bengua sa mga naging bisita asin mga turista na naglaog sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur, lalo na kan uminaging long weekend o Semana Santa. Yan matapos na maaraman sa paagi kan pinagpapod kaning Finance Committee na sinaging ganansya o naglaog sa tresoreria kan Banua di Pasakaw, Camarines Sur kung ikukumpara kan uminaging taon, mas dakula subot ang naging koleksyon mo yan, partikular sa hagad na environmental fee kan local government unit kan Pasakaw, Camarines Sur. Nagpaabot ako ng Finance Committee kan nakaaging alyaw para i-update si paglaog
kan sa tuyong mga tourist dito sa Pasakaw. And si collection, itong environmental team ko pala dito yung Figano na kung sa'yo tourism ang nag-ano kaya nagpagkundukta. So para masalangkaw, kita mo niya kaysa dati si collection ka. Parte kanaging magapahayag ni Mayor George Bengua kaninian makaulay kana kakampi patrol dapit sa collection na naglalaog sa local treasury kan munisipyo kan Pasakaw pag-abot sa mga turista na naglalaog digdi sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Mientras tanto, Konseho kan Barangay Libuto nagpatarid sa mga residentes sa huliman sa langkaw na heat index sa pedicab drivers sa hababaan nakuko ang take-home pay. Ay baro sige sa naman ang roll out sa Limpoy. Pareta haliki Michael Garcia. 45.9 degrees Celsius ang pinakalangkaw na record kang heat index sa Barangay Libuton, Syudad Canaga base sa typhoon2000.com. Kung kaya tulos sa nagpapoding special session ng Sangguniang Barangay Kalibuton para pagulayan ng lakdang para malikayan sa manahelang ang mga residences digdi. Pinahayag ni Punong Barangay Ronald Lungtok na nakamonitor ang mga BHW sa mga aki sa may edad na. Inapisuan man at mga residentes na magbalo ng tubig asin pampandung sa Limpoy kung kinakaipuan na maghali. Kung igwaman ng namamatean tulos na ipabot sa barangay, tabastante manda ang mga bulong sa center asin may service kung kaipuan na daron sa ospital. Mientras tanto, mga tugang matinding init ba ng reklamo ka mga pedicab drivers kan kalipodan ng kakayod, partikular dyan sa MT Villanueva Avenue. Baloy subot ang take-home pay, minsan kulang pa boundary. Sigun sa sarong parapadyak, apela sa matinding init kang panahon, ang pag-implementar man kang asynchronous classes ang saro sa mga rason. Kung kaya daisindang pasahero sa aral daw. Parehas man ang reklamo sa mga tricycle drivers sa Naga na perda sa init kang panahon, binabasol ang mayong face-to-face classes sa rason kung tano maluya ang benta ninda sa Aralao. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:49 ng oras siya tungulan. Oy, good morning muna kay Delphine Tanay Ramos. Nakantabay sa Kakampi Network News dyan sa Camilla Naga. Good morning man kay Madam Cyril Salazar, kay Maxima Oliver, kay Rodora Palino Latumbo. Oy, kay Gina, asa ko yung batchmate. Nakantabay dyan sa Iran. Kay GM Conde, patiraman kay Mr. Luis Rivera San Jose Jr. Nakantabay man dyan sa Manuaan kang Kabaligan na Camarines Sur. Balik kita sa mga bareta kung dyan sa Radyo Nacional. Sinususog na kung dyan ka Department of Transportation Special Action Intelligence Committee ang salong SUV na may protocol number 8 na nag-agi sa EDSA Busway. Binabagtas ka na sa bit ng SUV ang kalabang kang EDSA Busway sa tramo sa Pasay northbound lane kan maglawgini sa party kang EDSA Busway. Sarako ang video hiling ang SUV na nasa loob kan bus lane. Asi may sinusundan pang sarong bus mientras napasakat din Magallanes flyover. Sa pagkapagodear Special Action Intelligence Committee Enforcement Operation Kim Asis pigpulbaran subot nindang lapago ng SUV alagad marikas ang padalagan kini kaya dahil na ninda naabutan. Maayo subot sidang pinipili o sasanton sa pagdakop lalo na taday pwedeng mag-agi sa sinambit ng party kang tinampo hulita inipiktaraan sa EDSA Bus Carousel. Kumatandaan solamente ang emergency vehicles asing convoy na bihikulo ng Presidente solamente mga convoy na bihikulo kang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker asin Chief Justice kang Korte Suprema ang tinutugutan sila na mag-agi sa EDSA Bus Lane. Mientras tanto, nagpanawas na ng direktiba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na katuyan i-regulate ang pagpapanawas ni mga protocol license plates sa mga opisyal kang gobyerno sa tao kan wala tong mga reklamo dapit sa pagdakol asin day autorisadong paggamit kay ni. Basado sa Executive Order number 56 halis sa number 16 sa code number 14 nasara
ang mga protocol license plate na itatao sa mga opisyal kan gobyerno. Kabaligdi, ang Presidente number 1, ang plate number, Vice President number 2, Senate President number 3, House Speaker number 14, Supreme Court Chief Justice number 5, Cabinet Secretary number 6, mga senador number 7, asin mga miyembro kang Kamara o Kongreso number 8, asin mga maestrado kang Korte Suprema number 9. Tinutugutan man bangkay-guwaning special plates ang presiding justice kang Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, asin Solicitor Generals na number 10, Chairperson kang Constitutional Commission, asin Ombudsman number 11, asin Chief of Staff kang Armed Forces of the Philippines, Hepe kan Philippine National Police number 14. Sa aron pang executive order na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paggamit ng mga protocol license plates ka mga autorisadong opisyal basado sa rekomendasyon kan Land Transportation Office, pag-uyon kan Sekretary kan DOTR, asin basado sa listahan kang gabos na mga opisyal na may katampad na ranggo kan mga nasambit ng opisyal kan Department of Budget and Management. Tinawan doon kan executive order na dawarangan ni pwedeng tugutan ng mga maestrado kang CA, CTA, asin sa Sandigan Bayan na maggamit ng mga protocol license plates sa pagaling rekomendasyon kang LTO, asin pag-uyon kan Sekretary kan DOTR. Daini na ngongahulugan na tinutugutan naman ang gabos kan iba pang opisyal na may katampad na ranggo kan mga maestrado asin sagod sa ibaba para maggamit ning kaparehong protocol plates. Pinapalikay kan Department of Health ang publiko sa pagkakaning halo-halo ngunya na tag-init. Sigun kay Health Secretary Ted Herbosa, marikas na makontaminar ning bakterya ang halo-halo oras na dabalad ini sa init kan aldaw. Kaya importante subot na maaraman ang proseso kung papaano ini ginigibo, siriman ang pinaghalian ka mga ingrediente o sangkap. Pinapagirumdum ini Nerbosa kasunod kang report na nasa 10 persona sa Kidapawan City ang na ospital subot huli sa pagkakanin halo-halo. Suberkat sa 25,904, 25,904 na household beneficiaries kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kan Department of Social Welfare and Development ang tanggal na sa programa. Kan mahiling na kaya ng mabuhay nin tultul para sa pamilya. Sigun sa DSWD, anasabit ang bilang pasado man sa natos kaling first quarter kan taon na presente. Ang mga 4-piece graduates binibisto sa Hinibong Pugay Tagumpay Graduation and Exit Ceremonies sa Manibibang DSWD Field Office katabang ang local government units. Ang Pugay Tagumpay konsideradong komendasyon sa mga benepisyaryo na napakaray ang buhay uli sa programa kang ahensya sa tabang man ka nagkaperang partner stakeholders. Sigun sa DSWD, ang mga household beneficiaries kinakarkulang nakamtana ang self-sufficiency status kabali na ang mga nagboluntaryong maghali sa programa asin na endorser naman sa mga lokal na gobyerno na sa indang nasakupan tangaling mamantinir na mapakarayan sa indang kamugtakan sa buhay. Ang 4P sarong flagship program kang gobyerno na may katuyan na maiangat ang pagbuhay ka mga tiyos na Pilipino sa bahay kang pagtato ng tabang pinansyal sa pag-eskwela ka mga hubines, nutrisyon asin man sa salud. Nag-angal si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa ipinalawas na suspension order gikan sa Office of the President asin nanindugan na dahil siya mahilig sa posto. Sigun ki Hubahib, dahil lamang siya hinagadan ng paliwanag bago iserbi ang suspension order kaya nabalga ang sa diretso sa due process. Ang suspension order resultado ng reklamong isinaangat ni Davao del Norte 2nd District Provincial Board Member Orly Amit unisubot sa grave abuse of authority asin oppression kan nagtalikod na 2022. Sabi ni Hubahib, dahil niya maintindihan ang grounds kan suspension order asin dahil managkondusyon ng investigasyon ang Department of the Interior Local Government na laban sa SAIA. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 3 minutos antes mag-alas 6 din pag-aga. Sa mga ultimong bareta niya tungkol niya, bareta pa sa lado nasyonal.
Kumpirmadong gadan ang piloto asin sa rupa sa pagbagsak ang sarong trainer helicopter kan Philippine Navy sa Cavite City kasugma. Sinabi ni AP spokesperson Colonel Francel Padilla, alas 6:30 ng pag-aaga kan mangyari ang tragedya sa likod kang Cavite City Public Market. Sigunsaya sarong Robinson R-22 helicopter na ginagamit na training aircraft kang Philippine Navy ang buminagsak pirang metro sana sa Naval Station Sangley Point. Nahugot pa ang duwang lunad kinasabit ng helicopter, alagad pa rin yung idineklarang dead on arrival sa ospital. Nagkondusyon ng emergency landing ang piloto kang buminagsak ang nasabit ng chopper. Nagkukondusyon naman nin investigasyon ang Philippine Navy dapit sa pangyayari. Big report kang Bureau of the Internal Revenue o BIR na nakakolekta ining 444.5 billion pesos sa edot na 2 bulan kan taon na ini. Lumilampas sa target sa 24%. Sigun kay BIR Commissioner Romeo Lumaki Jr., ang year-to-date na koleksyon masalangkaw sa 445 billion pesos na target, asin masalangkaw nin 87.3 billion pesos o 24.32% kumpara sa mga koleksyon sa kaparehong panahon karagtalikod na taon. Kang Enero, nakolekta kang Bureau of Internal Revenue ang lampas sa 308 billion pesos na ingreso, mientras tandong 137 billion pesos ang nakolekta karagtalikod na Pebrero basado sa datos kang Bureau of Treasury. Katuyang kang BIR na kolektahon ang bulto ning ingreso ngunyan na taon sa bulan kan Abril na nasa 406 billion pesos na masalangkaw ng 21% kumpara sa 336.2 billion pesos na nakolekta sa parehong bulan karagtalikod na taon. Sa kantinada ni pigtalaan kang BIR ang pinakahalangkaw na koleksyon para sa mga buwis sa net income asin tubo sa 199 billion pesos, value added tax sa 125 billion asin excise taxes sa 29 billion pesos. Nagtutubod si Senador Lito Lapid na dakuna may tabang sa paggamit kang renewable energy sa sinasapong brownout arog duman sa Negros Occidental, Panay Island at sinibapang lugar sa nasyon. Sigun kilapid, dapat napakusugon ang paggamit ng renewable energy arog kan solar, duros, alon at sinibapang mapagkukuanan. Ngunyan matindi ang minabating tagilid, sinabi ka senador na pwedeng i-harvest o tipunon ang sirang ang aldaw sa pagiling solar panels na iyo na magiging supply sa power grid sa sarong Banwaan o sa sarong probinsya. Sa pagbisita sa Bacolod City, Negros Occidental, napagaraman ni Lapid na parati nakakagawa ng brownouts sa Western Visayas. Ini ang Kakampi Network News. Oras na ngunyan mga tugang. Eksakto lang alas 6 ng pag-aaga. Mapanagos po ang mga balita sa Kakampi Network News at yan. Sa ikadawang parte, ang tabihan po ang mga balita ang ihatodban ka sa tuwing mga kakamping radyo at mga balita magali dyan sa Ringconada sa paikan WEB-FM Kamsur. Mga balita man, hali sa KM Kakampi Partido, asin mga balitang tinipon kan BBS-FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang amay na sarabay na ang tabayanan sa mga kakamping radyo. Biyernes Gunyan, Abril 12, taon 2024. Mabalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sabay kan WEB-FM Kamsur sa tuwing kaibalan naman si Benny Dicena. Benny. WEB-FM Radyo Ringconada, Kakampi mo Network News. Mabalos yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Nakabalik na sa sayang dating opisina sinaging acting mayor Vice Mayor Vic Sapnay Ramos kan Banwaan na Bato. Ini ang mismong pinagkonfirma ni Vice Mayor Ramos sa DWB Kamsur. Magikarumduman na si Ramos nag-asuma sa pwesto bilang acting mayor kan Banwaan kan mapatawan nin suspension si Alcalde Junjun Sorilla matapos na nisangkatan ng kaso administratibo kang grupo na Ramos sa sanggulang panglalawigan kang probinsya ng Camarines Sur. Si Ramos nag-akto bilang alkalde kan Banwaan na Bato sa lagng haros 11 bulan na natapos kan magpalawas ng stay order ang Palasyo Malacanang pabor kay Sorilla kan ini mag-apelar sa Office of the President tapos sa pagkakasuspender sa SAIA base sa naging desisyon kan Special
Committee on Administrative Cases sa Konseho Provincial na ipinag-implementar man ni Governor Luigi Villaferte. Sigun kay Ramos, duwan nagraray siya nag-opisina sa Office of the Vice Mayor asin balik sa pagiging presiding officer kan sa Gudang Bayan kan Banuada Bato. Bot sabihon, kalmado niya sa nang inako. Sinaging desisyon kan Palasyo Malacanang kasudma inako ni Vice Mayor Vic Ramos na yaon siya sa Manila para asikasuhon ang mga importanteng bagay na may koneksyon sa mga pwedeng maging dalan para maklaron mga isyu sa saindang banwaan. Nagbabalik lang ako naman po sa Sakuyang dating araw or sa Sakuyang Haron sa Office of the Vice Mayor and as a head of the Sangguniang Bayan. So yaon na po kita, naman na po kita nag-opisina giraray sa Sakuyang dating opisina bilang Vice Mayor ng Sakuyang Banwaan. Kaya po, medyo mayo po ako nyan dyan sa mayo po ako dyan sa opisina, lalo na po sa Banwaan din Bato din po nita. Iko kita po importanteng biglalakaw titig sa Manila, information pangirarekan na mga sitwasyon po dyan sa Banwaan dahil importante po na malakaw na ang mga bagay na dapat mag-clear up sa gabos na issue dyan sa Banwaan din Bato. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. DWEBFF Radyo Rinconada Kakampi Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, nakakompile na o preparado na ang gabos ng mga kinakaipo ng mga dokumento, ebidensya para sa gigibo na legislative inquiry sa inapod na fertilizer fund scam na kantidad 21.8 milyones pesos na anamli ka nakalista administrasyon ni Madel Alfilor. Ini an inako kasudma ni City Kagawad Danreb na Cario Abonite. Sigun sa saya, base sa naging urulay ninda ni Mayor Rex Ulibasin, City Administrator, Attorney Maharlika Ramon Waferina II, kumpleto na ang mga kinakaipo ng mga dokumento sa gigibo na pagdangog. Asin kasudma, nakatalang siya mag-ulay ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mawat para italaan ang pagpungang gigibo na legislative inquiry. Sigun kay Kagawad Danreb Abonite, nasabi ng mga ebidensyang mga dokumento na konsideradong hali mismo sa mga isinumiter ka nakalis na administrasyon, argan mga liquidation papers, kaya ba sa mga pinirmahan kan sinasabing mga beneficiaryos, resibo hali sa supplier, vouchers, asin iba pa. But sabihin, gabos sa mga papeles base sa sinasabing transaksyon na may man talagang naideliver ng mga fertilizer na milyones de pesos ang kantidad para kay Kagawad Danreb, nakakasiguro siya sa mga personang sa mga pinangaranan na nagkurutsaba para sa nasabi ng anomalya, mientras sa klarong igwang inapod na paper trail sa nangyaring transaksyon na yaon ng senda mga pirma. Mientras tanto, sa nakapalawan sa sayang privilege speech na itinutok ng pinaka-mastermind kanasabi ng anomalya, iyo mismo ang dating alkalde na sa Madel Alfilor, ipinahig ni Kagawad Danreb na sa nangyaring transaksyon, kaya iba na itong Madel scam malinaw na ang mga imbelto nagsusunod sa naman sa direktiba kan namamayo sa sahinda. Nangyaring transaction campaign sa itong fertilizer and maski man itong siyempre dapat ang mga department sa mga empleyado ng sarong government nasusunod lang sa kung sa itong pinaka namamayo. So nangyari probably sa fertilizer fund scam, di man pwede naman isang pagkaaram. Siyempre ang gabos na signatories, siya ang pinaka nag-approve na yan papapeni ang pinaka namamayo. So talagang nagluluwas na talagang may pagkaaram si dating alkalde, mayor, dating alkalde, Madel Alfilor, papapeni. Parte kan mga naging pahig ni Kagawad Danreb na Cario Abonite. DWEBFF Radyo Rinconada Kakampi Network News. Yan ang mga bareta. Halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Docena. Good morning. Oras ko matugan, 15 magalampas ang oras na alas 6. Isunod na mga bareta, haliduman sa partido. KM Kakampi Partido kay Baran si Rene Orellosa. Partido! KM Partido Kakampi Network News. Mabalot sa Kakamping June, uya mga bareta kikadigdi sa KM Kakampi Partido. Piton na mga persona arestado sa magkasuhay na anti-drug operation digdi sa Rion, Bicol. Naarestara nagkapiran na drug individual sa serye na buy-bust operation sa manibibang parte sa Bicol Region. Sa Sorsogon na City, naarestara ang 27 anyos na si alias Ruben sa Barangay Balugo East District
nakaibanan sa listahan kong Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs asin sinasabi na konektado sa tarug drug group na silikod kan drug trade sa lugar. Sa banuan kan pili Kamara ni Nadakopman na si 33 anyos na si alias Mark sa barangay Santiago na kaibanan sa street level individuals o SLI. Sa siyudading Naga manaristaran 50 anyos na si alias Antonio na kaibanan sa value individual sa rarom kan database on illegal drug watch list asin si 39 anyos na si Melchor na bagong nga pinagbibisto na SLI sa barangay Mabulo siyudading Naga. Sa banuan ka na Bulacan manaristaran ang high value individual na si alias Jack 48 anyos na consign. Nasa batagikan sa sahi ang apat na Hitzel transparent plastic sa sahi na iguanin pinagtutubo na shabu na may timbang 7 gramo nagkakatidad na 47 bil de pesos. Mantang sa probinsya kan Camarines Norte na Dakopman sa barangay 7 Mercedes Camarines Norte, ang 33 anyos na si alias Jomel na sarong SLI, mentas na naarestar man sa barangay Kamambugan Dait Camarines Norte, ang 52 anyos na si alias Domingo Nazaroman na SLI. Ang gabos na nagka-aresta ng mga suspitsado na sa kustodiya na pulisya sinatubang na sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto kasudma o sagkod na kasudmang alas 12:16 din pagkahapon. Nasa 170 bil na kantidad man ang pinagtutubo na shabu na may timbang na 25 gramos man ang nasabat sa SLI na si alias Chano, 30 anyos ang edad. Residente kan barangay Nursery, duman sa syudad kana Masbate. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, medical asin na dental vision, kana gobyerno probinsal gigibon sa sarong barangay sa Banuanin Lagunoy, Camarines Sur, Ngunyana Aldao. Nilo Oriana sa detalyas kan barata. Dagos ang pagkaong libreng serbisyo medikal ng gobyerno provinsyal ng Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaparte sa madlain-lain ng mga barangay at sigman mga banuan sa enterong probinsya sa paagikang healthcare on Dagos kan Kaperte Medical Services and libreng medical as dental mission. Ngunyan aldaw ang sinambitang programa yaon sa banuan ng Lagunoy, Camarines Sur, partikularmente sa Barangay San Rafael at ini sa eksperso sa Kantimuan Lagunoy sa panginot ni punong Barangay Debot Naranya Buna asin pag-iriba basado sa informasyon na ito ipaabot sa Kakampi Mo News and Medical and Dental Mission ang gigibuhon sa Barangay Hall kang Barangay San Rafael kung saan apera kan libreng check-up asin man mga vitamina, mga bulong yaon paman ang manlain-lain ng mga laboratory test na dara kan diagnostic man arong man kan X-ray, ECG, ultrasound, random blood test, random blood sugar, uric acid, FBS, cholesterol, BUN, BUA, creatinine, ALT, AST asin man urinalysis. Kuni kay ni piglalauman na ginatos na naman ng mga residentes kang barangay, pati naman gikan sa mga pagtaraid ng mga barangay, ang makaka-avail kay ni urugnaan mga kapos sa sentiyos ng mga kahimanwa. Yan huli man kaya na labing kapag terusan, ang sinasabing dahilan ng kapag papadoktor, na imbes na ipapadoktor, sa pagkakana mo na ipigpapadalagan ang sendang parta. Yan tas tanto katakot kaya niliwat sa tigro sa lamatan ni punong barangay Dibot Bunas, si Governor Luigi Villaparte sa Sinmaan, Congressman Elfred Villaparte, huli man ang kamparagos ng mga programa sin suportang dinadara sa iya mga kahimanwa sa enterong Banuan ng Lagunoy, Camarines Sur. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Senior Fire Officer 3 Ricky Ribuya, formal naman nagasumer sa pwesto bilang nga bagong officer in charge ka na San Jose Bureau of Fire Protection. Detalyas kan barata, Dadza Prado. Formal naman na nag-assume sa pwesto si Senior Fire Officer 3 Ricky Ribuya bilang bagong officer in charge kan Bureau of Fire Protection sa Banawangan San Jose Camarines Sur. Mainit man na pinag-welcome kan mga personalis kan San Jose Fire Station si Senior Fire Officer 3 Ribuya. Sigun sa inday, yaonan sa nang kiwara ki Senior Fire Officer 3 Ribuya, ninulita ini, halay naman sa serbisyo asin sila nagtutubod sa expertise asin na esfuerzos ka na bagong OIC Municipal Fire Marshal. Matatandaan si Senior Fire Officer 3 Ricky Ribuya, hali o human anda dating officer in charge kana municipal Fire Marshal sa Banuang kana si Roma Camarines Sur.
Sigun pa sa mga personahes kan San Jose Fire Station, sila excited. Asin na dakon subot sa dang mardan. Asin maginimbo sa lindong kandidato ni Senior Fire Officer Tri Ariboya. Ninata ini halawig na an experience sa serbisyo. Siya nakapagka-concern naman nila Orisikol sa alkalde Kabanwaan ni San Jose Camarinesura. Dagdag na barita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, dad sa Prado. Kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa ultimo niyato na barata, 200 o kaya man 323,000 na registered voters sa Bicol deactivated sigon sa Commission on Election. Kinumpirmar ka na Commission on Election o COMELEC na nasa 323,340 inactive registered voters sa Rayon Bicol. Ang pinagkukonsiderar na deactivated po sa Abril 15 ngunya na taon. Sigon sa COMELEC Bicol, nadi-deactivate ang salong registered voter kung ini andi magtriumpo na makaboto sa duwang magkasunod na eleksyon. Sa datos ka na Commission on Election ang Camarinesur, may pinakalangkaw na numero ng deactivated voters na abuton sa 120,727. Kasunod ang probinsya ng Albay na 66,676. Masbate 56,502. Sorsogon 36,202. Camarines Norte 26,246. Asin ng Isla, probinsya kan Catanduanes. Guama na madideactivate na di 6,987. Dugang pa ka na COMELEC Bicol ang mga deactivated voters ang makaresibi man notisya gikan ban sa maniba-ibang COMELEC offices na ang mga maut na magpa-reactivate ang pwedeng magbisita sa mga opisina ka na Commission on Election. Nantastando, andam naman mag-resibi ng kliyente ang mga maniba-ibang mga opisina kana COMELEC sa mga probinsya para man sa Register Anywhere program kana Commission on Election. KM Partido, kakampi mo. Network News. Yan natabi Jun ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido, ang nasedong para barata Rene Orillosa Babalos. Good morning. Thank you, Partido, sa sino mga bareta. Oras siya tungkol yan. Alas 6:23. Isunod na mga bareta ang halis sa BBS FM sa Naga City. Kay Balan Duman, si Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping Jun. O yaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. All Center Agent sa Naga City dako pa kan CIDG Camarinesur sa pagpabakal kan badil droga na kuapaman sa nasa binang suspetsado. Kalabuso ng unyan ang sarong 27 anyos na lalaki na pinagabisto sa pangaran na Boots kana Barangay San Vicente dyan sa Banwaan kana Pilik Camarinesur. Matapos na iniya ana madakupa kana mga miyembros kana CIDG digdi sa laog kana probinsya kana Camarinesur kana Subudma sa pinagibong uplan na panlalangsaga Omega sa ginibong drug o sa ginibong bypass operation asin na uplan na Big Berta kana Criminal Investigation and Detection Group sa laog mismo kan Siyudad Kinaga. Isinagibo ang operasyon laban sa nasambit ng suspek pasado alas 6 ni na pagkabanggi dyan sa Zona 4 Sitio sa Longgigi, Barangay Kankararayan, Naga City. Nakuha ang digdi iyo mismo ang 1,000 piso na kung saan may kaibanan ni na dusing budol money, duwang plastic sachet na pinagtutubudan na shabu asin kalibre 45 pistola na iyo anda talagang tuyo kan grupo kan mga autoridad kan CIDG sa ginibong bypass operation na apat na pidasong bala, sarong magasin asin iba pang gamit gikan sa nasambit ng suspek nasa Manakol Center Agent sa presente. Ana nasambit ng suspek yaon ngunyan nakakulong sa parte mismo kan opisina kan CIDG sa Concepcion Grande, Naga City, temporaryo mantang pipreparara ana pagsampa nin kaso laban sa nasambit ng suspetsado.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot man sa 340,000 pesos kan kantidad kan shabu ana kumpiskar kan mga tauhan kan PDEA digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur sa isinagibong drug bypass operation dyan sa Banwaan kan Milaora, Camarines Sur. Ginibo ana nasambit na nga drug bypass operation kasod mang alas 10:40 ninda pagkabanggi ang grupo kan PDEA sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Asin mada katabang ang grupo kan Camarines Sur Police Provincial Intelligence Unit, Naga City Police Intelligence Unit, asin man ang PNP IMIG, Milaora Municipal Police Station, iyo ang nagtarabang-tabang tanganing digdida kupon sa paaginin sarong drug bypass operation ang sarong 48 anyos na babaeng housewife asin taga dyan sa barangay kanda Tarusanan na Milaora, Camarines Sur na kumpiskar kanda mga autoridad sa paagi kanda PDEA agent na nagsagin-sagin na pusher buyer. Iyo mismo ang 50 gramos ninda shabu na nagkakantidad 340,000 pesos ang nasambit ng drug bypass operation naging matrayumpo matapos na may magpaabot nin report na labo-labo subuot ang ginigibong barakalan o bintahan nin shabu dyan sa nasambit ng lugar. Anda pagkasakan drug bypass operation kan mga miyembros kan na PNP isinagibo kaibanan ng tropa kan na PDEA. Anda suspek tulos na nakakulong sa PDEA headquarters digdi sa laog kan Siyudad Canaga sasampaan nin kasong pagbalga sa Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, baritang droga pagiraray, negosyante kaibaan ang sarong laborer dakop sa illegal drugs digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Buyet Paderes sa detalye. Dakop kan mga pulis ang mag-among huli sa pagtinda ng illegal na droga diyan sa barangay Mabulo, Kasudma. Sinabi ni Police Captain Manuelito Abalaing, Assistant Station Commander kan Police Station 5 na ang pakakadakop sa dawa. Resulta kan ginibundang haloy na surveillance sa mga suspect huli sa mga impormasyon ali sa mga concerned citizens. Kung kaya ka nakaaging adaw alauna 20 ng pagkapon, ikinasan na ninda ang pressure concern sa pulis na mukhang adik, kaibahan ang sarong confidential na adik, ininakabakal din sarong sa Shening Cebu. Kantidad 5 o 500 pesos asin araw kan mga inot na sinyal ang pagkagaw sa lubot tulos na pinusasan ang mga suspek. Ang suspek na sinasabing sarong negosyante 50 anyos kan Zone 4 kan Barangay Mabulo, kaibahan sa dinakupan alalay kailing 39 anyos kan sinabit man na lugar. Nakuha pa sa posisyon kan mga inian aabuton sa 0.300 grams na droga na nagkakantilad 3,000 pesos. Mientras tanto, abangan at yan, ang detalis kan pakakadakop sa sarong misis na nagbisita na sa aki nang nakakulong, dakop kan mga gwardya sa BGNP uli sa pagpurbar na magpalusot ng shabu sa sinambit ng prisuhan Kasudma. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, kampo kan Mobile Force Company na nakabase dyan sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur, ipinangaran kaya Second Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial o kaisminda sa detalye. Formal na ginibo ang blessing in and billing ceremony ang kana bagong kampo igdi sa probinsya ni na Camarines Sur. Andyan na partikular sa Banwaan si Sipukot, Camarines Sur. Ang Mobile Force Company kana Camarines Sur nakabase dyan sa Sipukot, Camarines Sur. Ngunyan na ang pinangaranan ngunyan na bagong Camp Second Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial. Ginibuan blessing and unpeeling
sa second Carlos Rafael Imperial asin ana bagong monument kini na mismong guest of honor iyo si Police General Leonardo Carlos retired asin dating Chief PNP na konsen ini nagdayo pa dyan sa barangay Tara sa Banwa ni Sipukot, Camarines Sur na konsen nakabase an Mobile Force Company. Si Second Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial ipinangaki kan Disyembre 4, 1966 asin ini pinangaki dyan sa barangay San Vicente Pili, Camarines Sur. Miyembro kan PMA class Maringal class kan 1988 asin ini pinag-appoint bilang Second Lieutenant kan Regular Force Philippine Constabulary Armed Forces of the Philippines kan March 11, 1988 asin ini pinag-assign bilang 5th Regional Social Action Battalion ang kan 5 RSAB na nakabase sa Camp Bagong Ibalon, Legazpi City, Albay. Ini kana Nobyembre o kan Pebrero 8, 1989 ini pinanginutan kay ni section kan RSAB na konsen ini naka o ginibo na pamamayo kini asin pinag-target na mga New People's Army o mga kalaban kan gobyerno na nakalaban kay ni dyan sa barangay Baris, sa barangay San Jose ng Tinambaka, Camarines Sur. Na sorpresa ang mga kalaban na konsen nagkaigwanin na pirang oras na bakbakan ang nasambitan ng grupo mantang ang mga miyembros kan NPA sinasabing ini ang mga supporters kay ni bigla man na nagbirilog o nagbilog ni panibagong grupo asin tinarget ang grupo ni Imperial na konsen ini ang binawianin puhay sinasabing 15 mga rebelde ang binawianin puhay mantang nag-abang o ang panibagong grupo na nagsakyada sa mismong bakbakan. Iwan pinagtarget ang grupo ni Imperial na naging kausa kan kagadanan kay ni asin na pagkalugad kan apat pang pag-iriba kay ni kan na mga nakaaging taon mantang ini na pinagmidbid bilang sarong bayani kan Puwersa Armada kan Pilipinas nasambitan ng kampo na konsen ini ang ipinagpangaran kay Second Lieutenant Carlos Rafael Imperial bilang pagmidbid sa iyang ang kabayanihan. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalyes kan mga bareta na i-record na kaso kan pertusi sa Kabikulan na puminako na sa 21. Daryl Banya sa detalye. Kinobsermar kan Department of Health Bicol na igwang 21 kaso kan pertusis kabalinan pagagadan kan sarong pasyente. Ang sa ilang na-record sa riyon poon kan Enero 1 hasta Abril 7 ngunya na taon. Sa pinaduwas na datos kan Regional Epidemiology and Surveillance Unit kan DOH Bicol CHD ang 21 kaso kan pertusis inigikan sa probinsya kan Albay na igwanin anom, Camarines Sur Siyam, Masbate Saro Asensor Sugon 5, parehas man mayong na-record na kaso ang probinsya kan Camarines Norte asin Catanduanes, mantang Saro na kaso gikan sa Masbate ang nagadan. Ipag-report sa anom na mga kaso ang laboratory confirmed asin ang 15 ang clinical case. Higot ang pangapunan kan DOH Bicol sa publiko na ugalion ang tamang paghanaw nin kamot asin pagsulot nin face mask. Tangarig na malikaya na maunakitan kan sinambit ng helang. Padagos na nagkukondusir nin mga paagi asin lakdang ang ahensya. Tangarig na mapugulan ang paglangkaw kan kaso kan pertusis digdi sa Rion Bicol. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyan, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa oring barata sa lado lokal, maayo pa ni nanotara na paglangkaw kan presyo o problema sa supply kan karning manok, asin man na sugok sa intirong Kabikulan orog na digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini ang pinagbutasan na pahayag kan Department of Agriculture Bicol spokesperson opisina sa Pili Camarines Sur, Lubilla Guaren, kung sain padagos ang sa indang monitoring sa sitwasyon kan na merkado publiko sa intirong Bicol Region kabali na mismo anda probinsya kan Camarines Sur. Tanganing digdi ma-monitor asin mailing kun igwanin na pagiro sa presyo kana sambit ng produkto nga manok asin manda sugok sa ibong kani pig-abisuan ni Guarinda asin kanain siya kan Departamento kan Agrikultura an mga may sadirin in poultry farm sa parte kan da probinsya kan Camarines Sur. Sa tao kan sobrang init kan panahon dapat na siguruhon na maraya ang ventilasyon asin espasyo kan mga kulungan asin na hydration kan mga siwo pati naman kan mga manok. Yan tabi kakamping June an mga bareta gikan sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mabalos mga kakamping radyo sa Saido mga bareta. Oras ganyan. Oy, alas 6:37 na. Babalik tulos kami para sa mga ultimong bareta. At yan, Kakampi Network News. Network News. Alanganin ng oras mientras naka-duty, sinabi ni Rebellion. Seryoso siya sa direktiba sa kabos ng miyembro kan Naga City Police Office. Natutukat ang silang trabaho asin dehaluan ng irinuman urog na kun naka-duty. Matandaan sorpresa ang inabutan ni Rebellion kan siya magkondisyon ng inspeksyon. Ang tulong pulis kanagdarikod na pagkamanggi na interong na mamarong ng arak mientras dahil naka-uniforme asin naka-duty 10 oras timbanggi. Huli sa kaso, delikadong mayong mako ang regular na benepisyo sa sedang serbisyo ang sinambit na mga pulis. Sa siring ng mga pulis, sabi ni Rebellion, siniguro niya na iguang mapagbubugtakan mientras na siya ang City Director Canaga City Police Office sa pagilintamang proseso ng pagdidisiplina. Matanda na porakan pasi orden sa Naga, kabali sa pinapatutukan ni Rebellion sa sayang mga pulis ang pagmantinir kan police visibility ano man na oras asin dawa sa parte kan syudad. Sa tao kan paging istrikto kan pamayo Canaga City Police Office siniguro man kani nadain niya ibubugtak sa kausupgan ang sa mga pulis na may mga kapalpakan sa pagiling media publicity. Imbes padagos niya manggiraray na puprotiran ang dignidad ka mga ini kabali dyan anday pagbuyagyag ka mga pangaran asin day pagpasupog sa publiko sa paginin media. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta niya tungkol yan, sinugo na kan Department of Foreign Affairs na pagbugtak ni mga special lane para sa marikas na proseso ng mga pasaporte sa mga senior citizens, person with disabilities, solo parents, bados, aking nag-edad 7 anyos sa pababa, asin baging OFW. Sigun kay Congressman Elry Villaferte, pamayong ka National Unity Party, inisusog sa New Philippine Passport Act o Republic Act No. 11983 na pinirmahan de parang naharoy ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi kang kongresista, sinusugo kang bagong lay ang Department of Foreign Affairs na makipagkoordinar sa ibang ahensya kang gobyerno sa pagbugtak ng online application portal as in electronic one-stop shop kung saan pwede magsumiter ng mga requirement ang mga kwalipikadong individual. Sinusugo man kang bagong link ini ang Department of Foreign Affairs na magbugtak ng mga off-site as in mobile passport services sa luwas ka mga consular office as in foreign service post na sigun sa saya saro sa mga may padrino kang Republic Act 11983. Nakaparaman sa bagong lay, natabangan dapat kan DFA ang mga Muslim Filipino na magkuha ng pasaporte para sinda makapag-pilgrimage. Si Congressman Elry Villaferte may padrino kang House Bill 4002 na ibinali sa iba pang purpesto asin baging sa House Bill 6510 na iyo ang Nagi Republic Act 11983. Apora sa kongresista kan ikaduang distrito kang Camarines Sur, kabali man sa may padrino kang House Bill 4002 sina Congressman Mix Villaferte kang Rinconada, Congressman Huribata kang 1st District, asin si Bicol Party List Congressman
Brian Raymond Yamsuan. Sa Domingo nagigibuhon, Abril 14, ang preliminary screening para sa mga makandidato sa Miss Kaugma 2024. Ini mangyari alas 12 pagkahapon sa Domingo sa Villa del Rey Function Hall dyan sa Capitol Complex sa Manuan, Campini, Camarines Sur. Matandaan, bukas ang nasambit ng beauty contest sa mga kwalipikadong kandidata na kaipuan daraga dahil pa lamang naging edad o dahil pa lamang naging ina. 17 sagud 25 anyos ang edad. Bailangkaw na 5'4", dapat Pilipino, asin igwang dugong Bicolana. Asin dahil pa lamang nakasungkit ning anuman na national asin international title sa beauty pageant. Importante, maray ang karakter. Matandaan, naglalagatak na kabangang milyon pesos ang naghahalat na premyo sa makakasungkit kan titulong Miss Kaugma 2024, asin 300,000 pesos sa titulong Miss Kamsur, 150 pesos nakas sa Miss Tourism, 100 pesos sa first runner-up, asin 75,000 pesos sa second runner-up. Ang Kaugma o Miss Kaugma 2024, parte kan pigahalat asin nakatalaan na grandiosong Kaugma Festival 2024 na may nakalinya ng maribibang mga aktibidad bilang parte ng priority program ni Governor Luigi Villafuerte. Bareta sa lawas kang Pilipinas ngunyan. Sinintensya ng kagadanan ang bilyonaryang si Trong Mailan sa sayang naging papel sa 304 trilyon na dong o $12.5 billion financial fraud case. Nagpun ang pag-abantikang kaso kan sinabit ng real estate tycoon kanagtarikod na Marso 5 asin natapos anin mas amay kesa sa pigilauman. Inisaro sa madramang resulta kang kampanya kontra korupsyon napigga promesang baipautob kan leader kang ruling Communist Party na si Ngoying Po Trong kan Vietnam kanagtalikod na taon. Basado sa kastigo kilan, chairwoman kan real estate developer na Van Ten Pat Holding Group, napatunayan nagkasala ini ning pagbalgastar, panunuhol asin mga pagbalga sa mga banking rules sa pagkatapos kan trial sa business hub sa Ho Chi Minh City. Alagad, basado sa biyembro kang pamilya nilan, apila rinda ang sentensya sa sinambit ng real estate tycoon. Sa balitang sports, binawian ng buhay si dating NFL star asin broadcaster na si O.J. Simpson sa edad na 76 anyos. Pagano siya kasayang kapartilaryos kung sain huli sa kanser ang pagkagadaan kani. Naglalaan sayang prostate cancer kung sain ini nasa pangataman kang hospice care. Taon 2023 kanibuyagyag niya. Laigwang cancer siya na barikas na nagkuriyat pun pakadto. Naging matanog ang sayang pangaran. Kanbay basura ang kasong pagadan sa dating agom na si Nicole Brown Simpson asin abigong si Ron Goldman kang Hunyo 12 taon 1994. 2007, inakusahan siya ning paglaog sa sarong hotel sa Las Vegas para bawion subot ang mga sports memorabilia na hinabon subot sa saya. Inarestar siya sagod mapalibre sa pagiling parol kan 2017. Mga tugang iara po mga bareta sa Sudan Tabianan sa Kakampin Network News. Oy, biyernes ko niyan. Adaw sila kampunan na Abril taon 2024. Ang Kakampin Network News babalik sa Lunes para po sa mga baretang amay na sarabay maantabiaran sa mga kakamping radyo. Sa aga po maantabiaran kita sa studio kan BBS FM live mangraray sa mga kakamping radyo para sa ito mga programa from 6 o'clock in the morning to 9 o'clock nin na pag-aaga. Kamali po ang programang Probado Serbisyong Kaforte. Sa pagkarang ka mga kakamping radyo na antabayaran kita sa 99.9 DWEB FM Kamsur dyan sa Rinconada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin sa 99.1 BBS FM sa Naga City. Alis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kay barang ko si Ken Palma sa Lado Technical. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagantabay. Happy weekend. Sagod sa masunod niya itong pag-iribanan. Online, on air. Ini po ang
PBS